Magandang araw aking mga Ginoo at binibini. Ito na siguro ang huling vlog natin sa our asymptotic love story. And I want to share this with you, mga Ginoo at binibini. Ayaw ko napakinggan ulit. Kasi last na napakinggan ko, naging emotional ako nung pinakinggan ko, promise. So, syempre, hanggang ngayon, ilang araw na nakakaraan, August 1 na, July 26 ko natapos ang our asymptotic love story. Teka, napabother ba kayo dun sa tawag dito? Sa pinto? Baka mamaya isipin nyo may sumilip, no? So, itutuloy ko, okay? Nung pinakinggan ko siya, naging emotional talaga ako. Naalala ko yung kwento. Ano na yung mga lines. And yun, as someone who's into Wattpad din, chinek ko sa Wattpad kung may part pa akong na-miss dito sa libro. And I guess meron yung Ang Huling Asymptota. Yeah. And nung binasa ko to, ito yung pang-5, pero mas pinili nilang hindi na maulit. And mas naging ako. Nung binasa ko talaga to hanggang ngayon, ang empty pa rin. Hindi ko talaga alam talaga kung mararamdaman. Pag naalala ko, naging empty ako, naging malungkot. Parang ganun. Pag naalala ko, napapatahimik na lang ako. Pero kaya ano bang na-feel nyo nung nabasa niyo siya? Ito. Nakasalubong niya sa daan ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na coat, asul na necktie, itim na pantalon at sapatos. May hawak din itong itim na payong bilang panangga sa ulan. Na magtama ang kanilang mga mata, pareho nilang naramdaman ng pamilyar na kasiyahan at kalungkutan na kanilang nararamdaman sa tuwing umuulan. Ani mo'y bumabagsak ang mga alaala ng nakaraan na pilit humihiling ng isa pang pagkakataon. Nagbabakasakali na sa susunod ay muli na silang pagbigyan ng tadhana. Nagtapat ang kanilang mga balikat nang magkasalubong sila sa daan. Tila bumagal ang oras at tumigil ang pagtakbo sa paligid. Ngunit naunang nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki. Napatigil ang babae sa kanilingon ang lalaking nakasalubong. Pinagmasdan niya ang pamilyar na likuran nito at napahawak siya sa tapat ng kanyang puso sa hindi malamang dahilan ng pagtibok ng mabilis nito. Napahinga na lang ng malalim ang babae saka nagpatuloy na sa paglalakad. Napailing na lang siya sa sarili, iniisip niya na nahihibang lang siya at nananaginip na naman ng gising. Itinuon na lang niya ang isipan sa report na gagawin nilang magkakaklase ngayong araw ng Sabado. Bumagal ang paglalakad ng lalaki at dahan-dahan lumingon sa babaeng nakasalubong. Naroon ang alaalang piliin niyang hindi mabura sa kanyang isipan kailanman, na ang mga panaginip at pamilyar na pakiramdam na yon ay kanyang sasariwain at papasalamatan hanggang sa kanyang huling hininga. Sapat na sa kanya na muli niyang nakita sa buhay na ito ang babaeng matagal na niyang sinubukang ipaglaban. Napatingala na lang siya sa makulimlim na kalangitan. Sa susunod na linggo ay magtatrabaho na rin siya sa ibang bansa. Wala rin naman siyang balak guluhin ang buhay ng babaeng sinundan niya sa universidad na ito. Buong puso na niyang tinanggap sa sarili na ang kapalaran nilang dalawa ay tulad ng asymptota na hindi maaari magtagpo kailanman. Nagpatuloy na sa paglalakad ng lalaki, hindi na ito muling lumingon. Maging ang babae ay patuloy ang hakbang papunta sa kabilang direksyon. Ni isa sa kanila ay wala nang lumingon upang balikan ang alaala ng nakaraan. Wakas.
Pero yun, ganun siya kasakit. Kasi kahit anong gawin nila, talagang hindi magiging sila. Kasi nga, asim kawata sila. Yun nga, kahit ilang beses pinaglaban ng lalaki. Franco, si Fidel, Rolando, si Sir Nathan. Hindi talaga. Kasi, yun na talaga. Yun na yung kapalaran nila. Sinasabi nga nila, so close, yet so far. Pero yun, mga Ginoo at Binibini. Natanggap dito yung, doon na nabasa ko yung Asymptotic Love Story, napansin ko pa na may happy ending pa sila Juanito at Carmela. Pero kila Aleza and Sir Nathan, wala talaga eh. Hindi talaga eh. Ito na yung 5th na mauulit sana ulit, pero yung pinili nilang kalimutan ng lahat. Yan, I'm so speechless. Ang ganda ng pagkakagawa ng storya. Promise. Pinapangako ko, napakaganda. Mas makapal lang I Love You Since 1892 kaysa sa Asymptotic Love Story. Pero yun, iba yung feeling ko sa dalawang to. Pero yun nga, wala tayong magagawa. Kasi yun yung naging wakas ng kwento. And I'm okay with that. Okay na okay ako doon kasi minsan, sa ganitong mga ending ng storya, doon ko rin nahanap yung kapayapaan. May aral dito eh. Sa storya na to, diba? Sabi daw, hanggat di mo nahanap yung kapayapaan sa buhay mo, diba? Yun, mabubuhay ka ulit. Pero, hindi naman sa niniwala ko sa reincarnation. Pero yung ideya lang na mabuhay ka ulit. Hanapin mo na yung kapayapaan sa buhay mo. Yun naman sabi ko. Natutunan ko rin. Isa pa pala sa natutunan ko, may pagkakataon talaga na kahit ipaglaban natin, kahit anong gawin natin, kung hindi talaga para sa atin, kung hindi talaga para sa'yo, wala kang magagawa. Okay? Kahit anong gawin mo pa, wala kang magagawa kung yun yung tinadhana sa'yo. Pero hindi na sayang yung pagsasakripisyo or paglalaban mo. Kasi nga dito sa novel na to, kahit na hindi naging sila, naranasan naman nilang magmahal. Yan. Nakita ulit nila isa't isa sa iba't ibang panahon. Sapat na rin sa kanila yun. Kahit hindi sila maging isa sa bandang huli. Kasi akala ko talaga magkakatuluyan na sila Sir Nathan at si Aleza. Pero hindi pala. Andun pa rin pala. Nauulit pa rin pala. Pinipigilan ko hindi umiyak kasi vlog to eh. No, we can't do that here. Pero yun na nga. Maganda talaga, promise. Sa mga novelang di ko makakalimutan. Kaya mas na-inspire ako magsulat ng mga historical fiction. And, I-miss ko sila. Kasi, buong school year ko siyang binasa. Kaya magpapaalam na ulit ako. Gusto ko lang to maging closure natin. Ano bang feeling ko after, magkamusta ba ako after ilang araw? July 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6.
6 days. So, mag-iisang week na. Well, I'm not okay pa din. Okay? Kasi nasa utak ko pa din. Or nasa alaala ko pa rin lahat ng mga nangyari sa asymptotic love story ni Mini Mia. And this is our closure. My ginod Mini. Kapaalam na tayo sa novelang ito. Pero, laging nasa alaala at puso natin yung istorya nila. Kasi, napakaganda. Nakakapagpakalma sa akin yung mga sad na, anything na sad sa novel, sa music, ganun. So, I think we should go na. Thank you for watching aking mga ginod binibini. Please leave a like, comment your thoughts, and share this to your friend. And don't forget to subscribe. That's all. Thank you.